Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema, magdasal, maghintay, magtiwala sa oras ng pangangailangan. Si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord. Good evening once again, brothers and sisters. Welcome to our midweek Bible study. Yan. Excited po ba tayo mga kapatid? Siyempre. Yan. Napakabait ang ating Panginoon sa ating lahat. He is really faithful. Kasi patuloy niya tayong pinagkakalooban ng araw, panahon, na makarinig ng kanyang mabuting balita. Hindi lang mabuting balita, kundi magandang balita, sapagkat para sa atin to, sa ating ikalalago, sa ating ikatitibay, as we go on with our journey here on earth. Alam naman natin, normal lang yung mga troubles, buhay natin, but because of the Word of God, we are being strengthened, we are being equipped to face all challenges. Kaya napakahalaga na tayo'y nagpapatuloy, nakikinig, nag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So that's dapat natin na ipagpasalamat sa Panginoon. But before anything else, tayo muna po manalangin mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka o kataas-taas ang Diyos Ama sa langit. Ikaw ang Diyos naming dakila at mapagmahal.
Diyos noon, ngayon at magpakailanman, hindi nagbabago sa kanyang katapatan sa pag-ibig sa amin. Sa gabi pong ito, muli po kaming dumudulog sa trono na yung awa at humihingi ng kapatawaran sa anumang mga pagkakamali namin sa isip, sa salita at sa gawa. Lord, linisin niyo po ang aming puso't kaisipan upang maluwalhati naming matanggap ang iyong mga banal na salita. Dalangin po namin ang gabay at patnubay ng iyong Santong Espiritu sa bawat isa. Lord, tinataas ko po sa inyo ang mga gagamitin mo sa gabing ito mula sa music ministry, sa praise and worship, sa mga sa banda, Panginoon. We ask for your double portion of your anointing. At higit sa lahat, sa kapatid naming gagamitin mo sa pagpapahagi ng iyong banal na salita. Again, we are all nothing without you. Kaya patuloy niyo po kaming samahan at tulungan. Lord, may your name be glorified tonight. We give you the highest praise, the highest glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, mga kapatid, nako, malapit na yung ating celebration. Big day. Family Affairs, Grand Fellowship. Foundation Day po ng ating community. And at the same time, album launching. October 26, 2024, 2 to 6 p.m. at SM South Mall Events Center. Ano ha? So, mga kapatid, pakinggan niyo po mabuti ito. From 0 to 3 years old, free po yun. Pero, no food and no chair. Yan, ha? 0 to 3 years old. Then, 4 to 10 years old, yun po ang may kiddie meal at 300 pesos. At kung bleachers naman po kayo, with bento box and USB, yan, meron na kayong copy ng ating mga ilo-launch na awitin. With USB, 800 pesos. Ano, ha? So, yung 4 to 10 years old, kiddie meal, 300, with bleachers na po yun. Yung 4 to 10 years old, 300 with bleachers, pero walang USB. Okay? Pero bleachers with bento box, with USB, worth 800, yan. Bleachers, USB, 800. Ano po? Then tables, fully occupied na po. At doon sa mga kapatid naming nag-fully occupied ng managed buffet, which is 1,000, at the same time with USB, kung sakali may kasama kayong bata o ano, nasa 300 nyo binayaran, kakalungin po yun. Hindi pwedeng iupo sa chairs na nakalagay sa table buffet. Ha? Again po, kung meron kayong kasama, bata, ibinayad nyo ng 300, hindi po pwede maupo sa buffet table po. Sa upuan provided sa buffet table. So malinaw po ba mga kapatid? Thank you, Lord. At of course, inclusive food is for dinner and allowed po tayo na magpasok ng baon. Ayan, ang outfit po natin ay smart casual. Ano? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yan. Of course, hindi natin makakalimutan ang mga nagse-celebrate ng special day nila. Dated September 25, 2024. Happy birthday. Uy! Sister Relly Danganan. Happy birthday po, sis. Yan. Sister Analu Bacani. Sister Tess Balanggit. Brother Maki Caralipio. And Sister Sara Maganis. And Sister Julian Balingit. Happy birthday mga kapatid and enjoy your day. Happy birthday to you.
birthday! May the good Lord doesn't leave you, may the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Praise the Lord. Happy birthday. A very blessed day sa aking mga kapatid. Yan. So, ihanda na po natin ang ating mga sarili, mga kapatid. Tawagin natin yung ating mga kasama sa bahay para sabay-sabay tayo magpuri at dakilain ng ating Diyos Ama sa langit. So, let's welcome our praise and worship team. Hallelujah! Hallelujah! It's a great day again ay pinagkaloob ng ating Panginoon. Kaya sa lahat ng mga kapatid ko na naka-tune in ngayon at handang pagpalain ng Panginoon, halina kayo at tayo ay sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah! Ayan. Hello po mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Amen! Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Amen. At ito po ay, tayo po ay magpapasalamat, magbigay ng papuri sa ating Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa pag-awit sa ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever. Give thanks to the Lord of lords. His love endures forever. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Ayan. Awit po tayo mga kapatid. Thank you, Lord. Thank you, Mahal Lord. ba natin ang Panginoon? Amen. Amen. Kaya awitan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Woo! Glory to you, Lord Jesus. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinidindig. Dinidinig niya ako sa dalangin ko't bibig. Ako'y kanyang dinirinig sa tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Isan pa! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig. Dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinidinig niya. Minsan pa, mahal ko ang Panginoon. Mahal ko ang Come on, let's Panginoon, stand. pagkat ako'y dinidinig. Dinidinig niya ako sa dalangin ko't bibig. Ako'y kanyang dinidinig tuwing ako'y tumatawag. Kung ako ay matawag, sinasagot niya agad. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Pagkat siya ay mabuti, di marunong magpapaya. Manali ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Minsan pa, umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan
lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh tapat, Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita, at maaasahan ang Kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Minsan pa umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Umasa ka sa Diyos. Ang mabuti gawin. mabuti At gawin. mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanap Sa Diyos mo hanap ang kaligayahan, ang kaligayahan. at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Si Yahweh ay tapat, Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita, at maaasahan ang Kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. si Yahweh ay tapat, Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita, at maaasahan ang Kanyang ginawa. Si Yahweh ay sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. minsan pa si Yahweh. Si Yahweh ay tapat sa Kanyang salita, at maaasahan ang Kanyang ginawa. Si Yahweh ang sa atin nagbibigay lakas. Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Sa daraanan ko, Sa daraanan ko, siyang nag-iingat. Sa daraanan ko, siyang Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Narito kami ngayon, Panginoon, upang mag-alay ng awitin para sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Salamat sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tunay nga po na ikaw lamang, Panginoon, ang aming sasambahin. Kamangha-mangha ang iyong mga gawa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ito na naman, namamangha sa iyong kabutihan. Di ko alam kung bakit ganito ang pagmamahal mo na totoo na sa akin ay iyong inilaan. Kahit ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talagang katapusan. Aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapangan.
ako'y nagkukulang sa pagtawag sa iyong banal na pangalan. Di ka nagsasawang ako ay dinggin sa panalangin na puno ng hiling na wala naman talaga katapusan. Aking ihahayag, aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasabitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang paglingap mo'y aking aawitin. O Panginoon, aking ihahayag, hallelujah, aking ihahayag ang iyong kadakilaan, aking sasambitin ang iyong katapatan, ang walang hanggang pag-inap mo'y aking aawitin. O Panginoon, o Panginoon, o Panginoon, sa'yo ang lulati. O Yahweh, aking lakas. O Yahweh, aking buhay. Hallelujah. O Yahweh, aking lakas. O Yahweh, aking buhay. Sa'yo ang papuri, hallelujah. Sa'yo ang luwalhati, ngayon at kailanman, Panginoon. O Yahweh, aking lakas, aking buhay. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang luwalhati. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang luwalhati, ngayon at kailanman, Panginoon. O Yahweh, aking lakas, aking buhay.
Thank you, Lord. Glory. Hallelujah. Napakasarap umawit sa ating Panginoon. So, ihanda na po natin ang ating ballpen, notebook, papel, marker, sapagkat tayo ay magsisimula na sa pinakamahalagang bahagi ng araw nito, ang pagbibigay ng salita ng ating Panginoon. Kasi lahat po tayo ay learner, disciples. Ano ha? Last week po, natapos po natin ang Epistle to the Hebrew by Paul. And tonight, tayo po ay mag-start na sa Book of Romans. Kaya prepare natin ang ating mga sarili, makinig po tayo mabuti at unawain natin sapagkat napakahalaga po ating pag-aaral sa gabing ito. So let's welcome ang ating kapatid na gagamitin ng Panginoon sa gabing ito, pag-aaral ng kanyang salita. Glory to God, hallelujah, purihin ang Panginoon. Salamat sa Diyos sa isa na namang pagkakataon upang tayo po ay makapag-aral ng kanyang mga banal na salita. Tayo po ay manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Diyos na dakila, Diyos na mapagmahal, ikaw na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang iyong banal na pangalan sa iyong kadakilaan. Salamat, Lord, sa pagbibigay mo ng iyong banal na anak na si Jesucristo para po sa aming kaligtasan. At muli sa araw na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral, ikaw ang manguna. Ikaw ang magbigay sa amin ng revelation. Buksan po ninyo ang aming puso't isipan upang aming maunawaan ang iyong itinuturo sa amin. At higit sa lahat, ay maipamuhay namin to at maibahagi sa marami pang mga tao, Lord, na kailangan ang iyong banal na salita. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga biyayang patuloy mong ibinibigay sa amin, araw-araw sa buhay namin. At truly, you are the great provider. At hiling din namin, Lord, yung mga may sakit, pagalingin po ninyo sila, Panginoon. Nothing is impossible unto thee, O God. You are our creator. You are our great physician. Make these people sick. Make them whole again, Lord, in body, soul, and spirit. We thank you, God, for everything. And again, be with us. Send forth the Holy Spirit to be with us, to teach us, to explain to us. We thank you, Holy Spirit. Again, speak to us, Lord. We are listening. In Jesus' name we pray. Amen. Glory to God sa isa na namang pagkakataon na kanyang ibinigay upang tayo po ay mag-aral ng kanyang banal na salita. At pag-aaralan naman natin ngayon ang The Book of Romans. Naku kapatid, napakagandang aklat na basahin at pag-aralan. Ang dami-dami nating matututunan mga kapatid. That's why I encourage you, no, sa umpisa natin, kasi ang pag-aaralan natin ngayon, itong introduction. So sundan po ninyo itong pagtuturong ito ha, itong ating pag-aaral na ito ha, sa mga susunod pang Bible study natin. Marami po tayong mga kapatiran, mga manggagawa na tatalakay ng bawat chapter. So, introduction to the book of Romans. So, ano ba yung main message ng the book of Romans? Ano ba yung main theme? So, yung main theme ng the book of Romans is the gospel of Christ. Ito ay nakasentro, nakapalibot dito ang tungkol sa ating Panginoong Hesukristo, tungkol sa kanyang pagiging isang man at isang God. Dito yan sa Romans 1:3-4. Ang magandang balitang ito na ipinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Tungkol sa kanyang pagiging tao, siya'y ipinanganak mula sa lahi ni David. Subalit, tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa, ang kanyang muling pagkabuhay. So, makikita natin kapatid, magandang balita itong aklat ng Romans, the gospel, ang kanyang tinatalakay. Kaya makikita natin itong katuruan tungkol sa Christian doctrine, sa umpisa pa lang yan, makikita natin hanggang sa katapusan ng liham ni San Pablo. So yung Romans 1:16-17, this is very important. Sabi niya, I'm not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jews first and also to the Greek.
So tingnan natin sino sumulat. Walang iba kundi si San Pablo. Ngunit meron siyang katulong, meron siyang scribe, meron siyang tagasulat, si Tertius, na sumulat din naman ng kanyang greetings sa mga taga-Romano sa conclusion ng epistle. Romans 1 verse 1. From Paul, a servant of Christ Jesus, and an apostle chosen and called by God to preach the good news. At maging si Tertius sa Romans 16:22, bumati din siya. Ako si Tertio na tagasulat ng liham na ito ay bumabati sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kaya makita natin, noong panahon nila San Pablo, gumagamit talaga sila ng tagasulat ng kanilang mga liham. At ngayon din, meron tayong tinatawag na transcriber, yung mga transcriptionist. So yan sila, mga kapatid. Kaya kailangan maunawaan natin, ang sulat na ito ay isang mahalagang sulat. Yung Acts 9:15, the Lord said to him, "Go, because I have chosen him to serve me, to make my name known to Gentiles and kings and to the people of Israel." So yan si San Pablo. And Romans 11:13, I'm speaking now to you Gentiles, as long as I am an apostle of the Gentiles, I will take pride in my work. At mababasa din natin dito sa aklat ng Romans ang patungkol sa buhay ni San Pablo kasi nagsishare din siya ng kanyang buhay at tungkol sa kanyang missionary. Yung Romans 11 verse 1, I myself, I am an Israelite, a descendant of Abraham, a member of the tribe of Benjamin. At kung kailan ito isinulat, saan ito isinulat, marami ang nagsasabi, yung mga scholars, mga historians, ito daw ay sinulat ng AD 56 to 58. Wow, ang tagal na. Imagine, no? AD pa yan. At during that time, si Paul ay nasa Ephesus, nandun siya sa Macedonia at saka Achaia at saka sa Greece. Makikita natin sa Acts 19 verses 8 and 10. Yan sa Acts 19, makita natin yung mga pagta-travel ni San Pablo. Kaya sinulat ni San Pablo, sabi ng maraming mga historians, probably sinulat niya ito nung siya ay nasa Corinth during his third missionary journey. Acts 20 verses 2 to 3. Kasi ang Rome, siya ang epicenter ng powerful Roman Empire. At siya yung nagro-rule sa maraming mga ancient centers of Western civilizations. Yung mga nakapaligid na areas doon ay doon ang kanyang rulership. At si Paul ang nag-establish ng church sa Corinth during his second missionary journey. Kaya most likely, maraming nagsasabi mga historians, sa Corinth niya ito isinulat. Now, why is the book of Romans important? Napakaganda. Sa akin pong pag-aaral, mga kapatid, wow, very interesting pala itong book of Romans na ito. Bagamat ito po ay tinatalakay natin ng maraming beses na, pero kapag pinag-aralan mo pala ulit, magkakaroon pa ng maraming revelation ng ating Panginoon habang ito ay pinag-aaralan. Itong sulat sa Romans, ito po ay sinasabi nila na the clearest and the most systematic presentation of the Christian doctrine in all the scriptures. Ang ibang-ibang aklat ay pinag-aaralan natin, pero pagka binasa mo ang aklat ng Romans, ito yung maliwanag, tsaka systematic, sunod-sunod talaga, maayos ang pagkakalahad ng tungkol sa Christian doctrine. At sinasabi sa atin dito, makikita natin, alam niyo ang mga tao talaga makasalanan. It refers to the sinfulness of all humanity, and we are condemned because of our sinfulness, because of our rebellion. Kaya kailangan natin ang salvation. At yan ay ibinigay sa atin ng Diyos. We are justified by God. Pero sinasabi rin dito ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Romano, alam nyo, yung ating salvation, it doesn't stop at justification. Kailangan may continuation at yun yung sanctification. To make us holy.
habang tayo ay patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. At yun yung mga pinag-aaralan nga natin palagi, yung tungkol sa sanctification. Mahalaga yun. Hindi ko mo tinanggap natin ang ating Panginoon and that's it. No, meron pa ho tayong proseso na sanctification process na kailangan gampanan natin yan at yan ay matatapos lamang kapag tayo ay namatay na. Ngayon, to whom was this letter written? Ay, ito na po mga kapatid. Ito po ay para sa mga members of the church sa Roma. Kaya sa Romans 1:6-7, this also includes you who are in Rome, whom God has called to belong to Christ. And so I write to all of you in Rome, whom God loves and has called to be His own people. So ito ngayon ay para sa mga mananampalataya sa Roma. Ngayon, occasion and purpose. Bakit sumulat si San Pablo sa mga taga-Roma? Meron tayong ibang several reasons na nandito. At nang sinulat ni San Pablo ang sulat na ito, it was under the inspiration of the Holy Spirit. At sa kanyang sulat, ano ba ang iniisip niya na kanyang maa-accomplish sa kanyang sulat? So unang-una, to prepare for his future arrival in Rome. Kasi itong si San Pablo, noong pa man, matagal na panahon na, gusto talaga niyang bumisita sa lugar na ito, sa Roma. Kasi gusto niyang i-preach yung gospel. Makita natin yan sa Acts 19 verse 21, Romans 1:15, at Romans 15:23. At inaasahan niya, kaya niya gustong pumunta dito, ay yung Rome ang maging base o base o gitna ng kanyang missionary journey sa mga kalapit na lugar. Oo nga naman, kasi ito ang nakita niya na magandang lugar para sa kanyang mission. Kaya sumulat siya doon upang humaghanda ang mga tao sa kanyang pagdating. At gusto niyang pumunta nga rin sa Spain. At yun ang isa sa mission trip niya. Kaya gusto niya magmumula siya dito sa Roma. Kasi nakasanayan na ni San Pablo na meron siyang isang base, yung pinakagitna ng kanyang pinupuntahang mga lugar. Kaya maraming mga scholar ang nagsasabi kung bakit ito ay isinulat ni San Pablo ay upang humingi ng suporta sa mga simbahang Romano sa kanyang mission. Kailangan nating maunawaan na ang layunin ni San Pablo sa pagsulat ay hindi lamang makarating at i-preach, kundi palawakin pa ang kanyang apostolic mission. Sa pagkakaroon ng base, yung pinakagitna ng kanyang mission, marami siyang mga lugar na mararating. Yan yung una. Pangalawa, to clarify and defend his teachings. Kasi alam natin ito mga kapatid, sa mga pagtuturo natin, hindi naman kasi lahat mauunawaan yung ginagawa natin. Hindi lahat nakakaintindi at hindi lahat tatanggap ng ating ginagawang mga pagtuturo. Kaya alam niya na ang ganitong sitwasyon, baka nakarating na ito sa Roma. Kaya ngayon, sumusulat siya para maibsan ang anumang alalahanin bago siya dumating. Kasi marami ang mga naririnig niyang mga sinasabi ng mga tao. Marami ang hindi nakakaunawa tungkol sa law ng Panginoon. Marami ang hindi nakakaintindi tungkol sa ating Panginoong Hesukristo at yung kanyang mga ginawa na pagliligtas sa atin. So, iniisip niya, ay bago ako pumunta ron, para alam na nila na darating ako at maunawaan nila, magkaroon sila ng kaisipan na ako ay darating upang magkaroon ng kapaliwanagan ang lahat ng mga bagay na nagbibigay sa kanila ng hindi pagkaunawa. So mahalaga nga naman yun, bilang isang missionary at apostle, diba, kailangang maliwanag ang ating pagtuturo at sa mga taong may mga doubts pa, mabigyan natin sila ng kaliwanagan para sa tunay na katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Now, pangatlo, to promote unity between Jewish and Gentile members of the church. Kasi ito mga Jewish Christians,
na na-expelled sa Roma by the Emperor Claudius, bumabalik na ngayon sila dito sa Rome. You see, kaya ngayon, nagkakagulo ngayon sila. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Ang nais kasi ni San Pablo ay maunawaan ng lahat ng tao na walang Gentile, walang Jews. Ang lahat ay nais ng Diyos na bumalik sa Kanya. Nais ng Panginoon na ang lahat at maraming tao ay makatanggap ng kaligtasan. Dahil kasi nga yan ang situation ng mga tao. Kaya ngayon sa kanyang pagpunta, ito ngayon ang kanyang desire. Huwag na kayong maglaban-laban. Huwag na kayong hindi nagkakaunawaan. Sapagkat ang gospel ng Panginoong Hesukristo ay para sa lahat. Yun kayo ng kanyang sinasabi. Makikita natin yan sa Romans 3:20 verses 21 hanggang sa chapter 4 ng Romans up to verse 25. Makikita rin natin yan sa Romans 11 verse 13 to 36 at makikita rin natin yan sa Romans chapter 14 verses 1 up to chapter 15 and verse 13. So, yun ang purpose niya. Oo nga naman, wala namang dapat pagkakahiwa-hiwalay. Dapat magkakaisa ang mga mananampalataya. Hindi nais ng Diyos na ang mga tao ay hiwa-hiwalay. We have one Father, we have one faith, we have one Spirit. Dapat nagkakaisa ang lahat. Ngunit paano magaganap ito? Kailangan po ma-explain mabuti yan. At yan ang purpose ni San Pablo sa kanyang missionary work. Ika-apat, gusto niya ipag-pray siya dahil may mga dangers na nagtithreaten sa kanya sa Romans 15 verses 32. Dahil kasi nga ang mga tao hindi nga lubos na nakakaunawa at lalong-lalo na kapag may mga ganyang mga manggagawa na pumupunta sa iba't ibang mga lugar, ay hindi po talaga sila nakakaintindi. Kaya ngayon ang gagawin, meron siyang narinig, nabalitaan niya na may nagtithreaten sa kanya. Kaya yung Romans 15 verses 30-32, so I urge you, friends, by our Lord Jesus Christ and by the love that the Spirit gives, join me in praying fervently to God for me. I pray that I may be kept safe from the unbelievers in Judea and that my service in Jerusalem may be acceptable to God's people there. And so I will come to you full of joy if it is God's will and enjoy a refreshing visit with you. So nga naman dito makikita natin ang kahalagahan po mga kapatid na ipanalangin natin ang ating mga manggagawa kasi tayo ay humahayo kung saan-saang lugar. Mulan, umaraw, bumaha, bumagyo, kay matraffic, kay hindi, kay may sasakyan, kay hindi. Nandiyan dyan yung pagnanasa natin na ihayag ang magandang balita. So, kailangan talaga ng prayers para po sa mga manggagawa. Ikalima, the apostle planned to leave Greece and go to Palestine with the money collection he gathered from the Gentile churches. Kasi ang nais niya ay maibahagi ito sa mga mananampalataya sa Jerusalem at personally dadalahin niya ito. He felt na itong klaseng ganito ng pagkilos ay magpapahayag ng pag-ibig, pagkalinga, pagtulong sa mga Christian brothers natin and demonstrate na unity ng the church na ang mga members, bagamat andito sila sa lugar na ito at yung iba nandito, nagtutulungan na kung ano man ang pangangailangan ay tumutulong at handang tumulong. That's why he intended to go to Rome and then from Rome he wanted to go to Spain. You see, nandoon yung kanyang nais. So kaya sinulat niya itong letter na ito para sa Romans. Okay? And then, makikita pa rin natin, he acknowledged itong si San Pablo. Gustong-gusto talaga niyang pumunta sa Rome
para mabisit niya yung mga tao at mga mananampalataya sa ganitong lugar. Dahil kasi, kailangan, sabi niya, kailangan humayo pa ako sa mga iba't ibang mga lugar. Sa kanya kasi, he has a responsibility to fulfill, and that is to deliver the Word of God. At ibigay din, ibahagi din yung relief, yung collection, yung money collection na kanyang nalakap para sa mga mananampalataya. Kaya ini-encourage niya yung mga believers na sa aking gawain, I want to evangelize. Gusto ko talagang ibahagi ang salita ng ating Panginoon. Yun ang kanyang nais na ipaalam sa kanila. At ang gusto niya, makibahagi din, maunawaan ng maraming mga tao ang tungkol sa ating Panginoon. Okay. Number 6, ito ngayon. Si Paul, he is writing to the Roman churches because God has called him to be an apostle to the Gentiles. And the churches of Rome fall within that apostolic Gentile. Ito, ang isang talagang gusto niyang puntahan ay ang Roma. Para malaman ng maraming mga tao to this church, the burden of apostolic responsibility for Rome. Nandun talaga yung kanyang pagnanasa. Binibigyan siya ng pangungusap mula sa ating Panginoon na pumunta ka doon sa Rome. Puntahan mo din siya. Kaya burden niya yun sa puso niya. Gustong-gusto niyang puntahan yun. Romans 1:8-15. Kaya yan ang purpose niya. Kaya sumulat lang muna siya para alam nila na siya ay darating. Kaya sabi niya dito, Romans 1:11-15. Nananabik ako, makita kayo, upang mamahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu sa ikatatatag ninyo. Ang ibig kong sabihin upang magkatulungan tayo sa ikalalakas ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pananalig sa ating Diyos. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na pumunta riyan, ngunit laging may hadlang. Nais ko rin makahikayat dyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko sa ibang mga hintil. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais kong ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. So, to describe itong Romans 1:11-15, sa unang-una, ay gusto niyang ibahagi ang isang tiyak na espiritual na kaloob upang palakasin sila. Upang palakasin. Kailangan din naman talaga natin, kapatid, alam nyo, yung mga taong talagang nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos at ang salita ay nakapagbibigay ng kalakasan sa ating lahat. Now, to share a spiritual gift to strengthen, sa verse 11 yan. Ikalawa, to be mutually encouraged through one another's faith upang maging masigla sa isa't isa sa pamamagitan ng pananampalataya ng isa't isa. O nga naman, kapag ka merong nag-share sa'yo tungkol sa Word of God, pag may nag-share tungkol sa ginagawa ng Diyos, lumalakas tayo. Kaya nga meron tayong sharing period doon sa ating mga fellowship, sa ating prayer meetings, whenever we gather together to preach the gospel, may sharing. Kasi kapag napakinggan mo, lalakas talaga ang iyong loob Lalo na kung ikaw ay dumadanas ng mahirap na bahagi ng buhay mo. Naku po, pagka nakapakinig ka, na lumalakas po tayo, body, soul, and spirit. And then, ikatlo, ang kanyang dahilan, upang magkaroon ng bunga sa kanila. Bunga na magkaroon din sila ng desire na humayo at ibahagi ang banal na salita ng Diyos sa ibang bansa. Kasi kapag nakita natin ang salita ng Diyos, nalaman natin, napag-aralan natin, nagkakaroon tayo ng desire na ibahagi rin ito sa ibang tao. Yung ikaapat, upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga members sa Roma. So, makikita natin, napakaganda po talaga ng aklat ng sulat ng ang liham ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kayo din mga kapatid, pag-aralan niyo mabuti. So, ano yung outline? Ano yung outline ng Book of Romans? So, there are key verses in the Book of Romans. Dalawa ito. Romans 1:16-17.
I have complete confidence in the gospel. It is God's power to save all who believe, first the Jews and also the Gentiles. For the gospel reveals how God puts people right with himself. Now it is true faith from beginning to end. And as the scripture says, the person who is put right with God through faith shall live. Yan yung isang importanteng key verse sa Book of Romans. Ikalawa, Romans 5 verse 1. Now that we have been put right with God through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So nga naman kapatid, no? Without Christ, how can we have peace? Kung minsan talaga masyadong magulo, lalo na ngayon mga kapatid, ang ating mundo, no? Ang gulo. Oo, may I take this opportunity also mga kapatid ha? Pag-pray natin yung ating bansa. Please, everyone, pray for our country. Ano na ba nagaganap sa ating kapaligiran ngayon? Ano ba ang pinag-uusapan nila dyan sa ating gobyerno? Ano ba ang ating napapanood sa ating TV? Nalalaman nating mga iba't ibang balita. Naku mga kapatid, kailangan pong manalangin tayong lahat upang magkaroon tayo ng kapayapaan. Not only in our country, not only in our barangay, not only in our family, but personally, magkaroon tayo ng kapayapaan. So, ika nga, let this peace starts with ourselves. Now, this book of Romans may be divided into two sections. Part 1, it's about doctrinal chapters from chapter 1 to 11. Part 2, practical chapters from chapters 12 to 16. Practical. Ito yung mga pamamaraan. Ito yung mga suggestions kung paano tayo mabubuhay. Yung main theme ng part 1 is about the plan of salvation. So, this includes justification and sanctification. Justification by faith and sanctification through the Holy Spirit. At dito sa aklat ng Romans ay very clearly pinapaliwanag ni San Pablo ang foundation ng ating Christian faith na si Kristo ay namatay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan and we are made right with God through faith. At tayo ngayon ay mayroong bagong relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya kapag pinag-aralan natin yung Book of Romans very carefully, wow, you'll be amazed. Diba? Kakaroon ka ng mga bagong revelations. Matutuwa ka kapatid. You see, now, kung paano tayo mabubuhay at paano tayo mag-behave bilang isang Kristiyano. Kasi alam niyo naman, ang salita ng Diyos, hindi lang ho yung basta binabasa at minimemorize. Kailangan po ipamuhay natin mga kapatid. We have to learn and we have to make a decision on how we have to live our lives every day. We have to check on our decisions. How am I going to behave today? Yung bang gagawin ko ngayon makapagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. So, this letter to the book of Romans, pagka talaga pong carefully pinag-aralan natin, it will transform our lives knowing the doctrine and yung katotohanan tungkol sa ating kaligtasan. Now, there is a masterly argument sa part 1. The Apostle Paul proceeds to prove that the entire human race is surrounded by 3 insurmountable walls. Yung unang wall is the wall of universal guilt. Nasa chapters 1 to 3. The wall of sinful tendencies and fleshly lust, matatagpuan natin sa chapter 7 verses 15 to 24. Now, the wall of supposed sovereign election of God of a certain portion of the race to salvation and the divine reprobation of all others, nandito sa chapters 9, 7 to 18. Ngayon mga kapatid, ito pong mga ibang chapters na ito ay tatalakayin ng ating mga kapatid. Kaya sundan po ninyo ito para makumpleto ang ating pag-aaral tungkol sa Book of Romans. Kaya pinapakita sa atin ni San Pablo na ang buhay natin bilang isang Kristiyano, pag-aralan ang salita ng Diyos, unawain
at ating ipamuhay at mabigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Now, makikita rin natin dito sa Book of Romans ang iba't ibang tema ng Kristyanismo. Una, yung anong theme? Kasalanan. Dito sinasabi sa atin, lahat tayo nagkasala ha. Umpisa pa lang, panahon pa lang ni Adan. Nature natin kasi ang mag-disobey kaya lang yung disobedient, it cuts us off from the presence of life. So, ang Panginoon, He is morally right, He is perfect, He is just and fair. Kaya ayaw niya sa kasalanan. Kaya importante mga kapatid ha, we have to live a good life, a righteous life. Pantayan natin mabuti yung ating sanctification process ha. Nandirito na tayo ngayon. Ikalawang theme, salvation. Na dahil sa kasalanan, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ibinigay ang kanyang bugtong na anak. At siya na rin ang nag-pave ng daan upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Ngunit, kailangan tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. And let us have a new and a wonderful relationship sa ating Panginoong Hesukristo. Yung ikatlong theme, growth. Kailangan din po lumago tayo mga kapatid. By God's power, believers are sanctified. We are being made holy. We are being separated from sin. We are now able to obey and become more like Christ. Malaya na tayo. We can now say no to sin. Magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos, sa banal na Espiritu na patuloy na kumikilos upang tayo ay tulungang ma-overcome yung kasalanan at yung mga temptation. Ikaapat na theme, sovereignty, ang kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos lagi nakatingin. He cares for each and every one of us. You see, ang kanyang dealing sa atin, naku, full of mercy and full of grace. God is in charge of all the creation, mga kapatid. Well, we cannot be good like, kaya ba natin ito mag-isa? No, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Okay, so actively, vigorously, kumilos tayo, magtulungan tayo, mag-share tayo sa mga kapatiran as we live our lives in holiness. Yan ang sabi ng Panginoon, be holy because I am holy. The Christians can be a symphony of service to God. Kaya nga, ito ini-explain ni San Pablo sa ating lahat na mahalaga po ang buhay natin ngayon. Huwag natin sayangin mga kapatid ha. At yung ikalimang theme, service. Tayo po ay may purpose kapatid. Matapos na tayo ay iligtas ng Panginoon, maglingkod po tayo sa ating Panginoong Diyos. Paano natin sasambahin si Lord? Tayo po ay maglingkod. Huwag tayo mag-atubili at huwag tayo magdalawang isip. Maglingkod tayo sa Kanya. Anong pwede nating ibalik? Kundi ang tayo ay gumalang sa Kanya, sumamba sa Kanya, maglingkod at ibahagi natin ang banal na salita ng Diyos sa maraming mga tao pa. You see, it takes the entire body of Christ upang maraming mga tao pa ang maabot natin mga kapatid. Napakaganda ng aklat ng Romans mga kapatid. Kaya kayo din on your own, pag-aralan nyo. At sa next week, tatalakayin naman natin yung umpisa, which is the chapter 1. Sundan po natin lahat ito, mga kapatid. Napakagandang pag-aaral sapagkat nakapaloob dito ang the full gospel of our Lord Jesus Christ. At makikita natin, our Lord Jesus Christ Himself is the center of this letter to the book of Romans. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat, Lord, sa panahong ibinigay mo upang kami po'y makapag-aral ng inyong banal na salita. Tunay kang dakila, ang pag-ibig mo sa amin ay walang hanggan. Kaya pinupuri ka namin at pinasasalamatan ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless everyone. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord.